Ano nga ba ang isang second awakening? Paano kung ang isa sa pinakamahinang hunter katulad ng ating bidang si Sung Jin-woo ay magkaroon nito? Ano-ano kayang pagbabago ang dala nito sa kanyang buhay? Congratulations! You have now become a player. Sa nakaraan ng ating video ay matatandaan nga natin na tuluyan nang tinanggap nitong si Jinwoo ang pagiging isang player. Matapos nang tanggapin ang offer ng system ay bigla na lamang nagdiwanag ang buong paligid at laking gulat ng ating bida na magising na lamang siya sa ibang lugar. Habol hininga pa nga ito habang nakakapit sa kanyang dibdib at tinatanong ang kanyang sarili kung ang lahat ba ay isang panaginip lamang. Pinagmasdan nito ang kapaligiran habang tinatanong kung siya daw ba ay nasa loob ng isang ospital. Nagulat na lamang ito nang may pumasok na dalawang lalaki at nagtanong pa kung siya daw ba ay gising na. Tinanong naman ng binata kung sino ba ang mga dumating. Humingi naman ang paumanhin ng dalawa dahil sa nagawa nilang gulatin nitong si Jinwoo at nagpakilala bilang kasapi ng Hunters Association Surveillance Team. Tinanong naman sila ng binata kung ano daw ba ang dahilan at bakit gustong makipag-usap sa kanya ng surveillance team. Sa kanilang pag-uusap nga ay biglang nagulat itong si Jinwoo nang malaman sa dalawa na 3 araw na pala siyang natutulog. Tinanong pa nito kung ano daw ba ang nangyari kay Miss Joy at Mr. Song. Tinanong rin ito kung ligtas daw ba ang dalawa. Agad namang siyang sinagot nitong kanyang kausap at sinabing ligtas na itong si Mr. Song at Joy. Ngunit ito ang si Mr. Song ay naputulan ng isang kamay kaya't mahihirapan na itong lumaban bilang isang hunter. Kahit sa kanilang palagay ay magre-retiro na lamang ito. Itong si Miss Juhi naman ay nagkaroon ng matinding trauma kaya't sumasailalim ito sa isang therapy. Nais pa nga sana ikwento nitong dalawa kung ano naman ang nangyari kay na Mr. Kim at sa iba pang kasama nilang hunters. Agad naman itong pinigilan ni Jinwoo at sinabing tama na. Marahil ay ayaw na maalala nitong si Jinwoo ang ginawang pagtatraidor sa kanya ng ibang mga kasama. Sinabi pa ng surveillance team kay Jinwoo na 6 lamang silang na-survive sa double dungeon. Alam naman daw ng mga hunter ang panganib ng kanilang trabaho. Ngunit ang ganitong mga trahedya ay bibihira lamang nangyayari. At matapos silang matanggap ang report mula sa mga survivors ay agad silang nagpadala ng team kasama ang White Tiger Guild. Ngunit nang marating nila ang lugar ay wala na silang inabutan dun at tanging si Jinwoo na lamang na walang malay habang nakaandusay sa side. At maging ang mga dambuhalang rebulto ay wala na rin sa loob ng dungeon. Ngunit ayon nga kay Jinwoo ay imposible ang lahat ng yan. Sumugot naman itong mga taga-surveillance team na maging sila ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Maaari nilang ikonsidera ang iba pang posibilidad kung sila ay nagkaroon ng kahit na maliit na pagdududa sa mga sinasabi ng mga survivor o kung hindi nila nadiskubre ang iba pang parte ng katawan ng mga patay na hunter sa lugar. Ito lamang daw ay kanilang hula, ngunit sa kanilang palagay nga ay nagkaroon itong si Jinwoo ng second awakening. Gulat na gulat naman ang binata nang marinig ang salitang second awakening. Sapagkat alam nitong ang kakayahan ng isang hunter ay nakatakda na sa kanyang first awakening pa lamang. Ngunit sa mga pambihirang pagkakataon, ang ibang hunter ay nagagawang ma-reawaken. At sa pagkakataong ito ay nalalagpasan ng isang hunter ang kanyang limitasyon. Ang ibang mga C-rank na hunter ay nagagawang umangat patungo sa isang A-rank. At ang ibang B-rank naman ay nagagawa pang umangat sa pinakamataas na level bilang isang S-rank. May pinakita namang aparato kay Jinwoo itong 2 miyembro ng surveillance team. Ito nga ay ang mana meter at sinabi kay Jinwoo na kailangan lamang niyang ipatong ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Habang ginagawa ang lahat ng yan ay napaisip naman itong isang miyembro ng surveillance team na kung ang sinasabi ng mga survivor ay totoo at mayroong ganong klase ng magic beast na kayang pumatay sa isang iglap lamang ay hindi ito kayang patumbahin ng isang karaniwan na hunter lamang. Kakailanganin pa naming mag-recruit hindi lamang ng mga Iraq bagkus mga S-rank na hunter para lamang sa kanila. At mahirap paniwalaan na mga magic beast na katulad nila ay mawawala na lamang ng walang bakas. Si Sung Jin-woo ang huling survivor ng dungeon kung kaya't natural lamang na pagsuspetsahan namin siya bilang nagkaroon ng isang reawakening. Ngunit nang makita nga nito ang naging resulta ng mana reading nitong si Jinwoo na umabot lamang sa 10 ay napaisip ito na ang basura nga talaga ay mananatili na lamang basura. At kahit na ang isang Iraq na hunter ay dapat man lang umabot sa 70 ang kanyang mana reading. Nagtanong pa nga itong ating bida kung ano daw ba ang naging resulta ng kanyang reading. Ngunit hindi na siya sinagot na lalaki at sinabi na lamang na sa tingin namin ay masyado ka na naming inaabala.
at bigla na lamang umalis ang dalawa. Nagtaka naman itong ating bida at nang hinayam dahil masyado pa naman siyang excited sa magiging resulta ng kanyang test. Tinanong pa nito sa kanyang isipan kung hindi ba sila nababahala sa bagay na nasa kanyang harapan. Maaari sigurong hindi nila ito nakikita. Ang bagay na tinutukoy ni Jinwoo ay yung notification na nakalutang sa harap nito. Naisip pa nito ng kanyang paa ay naputol ngunit ngayon ay nagbalik na lamang sa normal. Maging ang kanyang dibdib na nasaksak bago pa siya mamatay ay wala na ring sugat. Muli pa nitong tinanungan sa sarili kung siya ba talaga'y nananaginip lamang at gaano katotoo ba ang lahat. Dapat siguro sinabi ko sa kanila ang tungkol sa bagay na to na nakikita ko sa aking harap. Ang sabi pa ng ating bidang si Jinwoo habang sinusubukang hawakan ito at tinitingnan kung ito ba ay touchscreen. Nang may biglang dumating at sinabing, "Jinwoo, kagigising mo lang, ano na naman ang iyong ginagawa? Huwag mong sabihin sa akin na maging sa ulo ay may tama ka. Sinabi ko naman sa iyo na mag-iingat ka, magkakasakit ka niya sa pag-aalala sa iyo." At sa sobrang galgal nga nitong babae, ay wala nang nagawa itong ating bidang si Jinwoo kung hindi humingi na lamang ng sorry. Bakit ba palagi ka na lamang nadidisgrasya, samantalang ang iyong makakasama naman ay ayos lang lahat? Naiintindihan mo bang sinasabi ko? Sa susunod na maulit pa yan, ay magtitigil na talaga ako sa pag-aaral at maghahanap na lamang ng trabaho para at patigilin ka sa iyong pagiging hunter. Dagdag pa ng dalaga, habang itong ating bida naman ay prangising-ngisi na lamang at iniisip na hindi siya makapaniwala muntik na siyang mamatay at iwan na lamang ang kanyang kapatid. Iniisip pa nitong marahil siya'y nananaginip pa rin. Tinanong naman ni Jinwoo kung nakikita ba nitong si Gina yung bagay na nasa kanyang harapan. Sumagot naman ang dalaga na nakikita ang alin. Nabi naman ng binata na baliwalay na lamang ito at muling nagtanong kay Gina, kung meron kang mga unread messages sa game, paano mo ba ito babasahin? Agad namang sumagot ang dalaga na, may tama ka ba talaga sa utak? Kailangan mo munang i-open ang message box. Inulit naman ni Jinwoo ang sinabi ng dalaga at nang mabanggit nito ang salitang open ay bigla na lamang tumulog at nagbukas nga itong message box ang kanyang notification. Ay kita nga rito yung mga mensahe na hindi pa nababasa ni Jinwoo. Congratulations! You have now become a player. At daily quest, train to become a formidable combatant. Tinanong naman siya ni Gina kung anong problema, ngunit nagpaalam na rin ito at umalis kasama ang isang kaibigan. Samantalang sabay-sabay naman naglabasan itong mga notification sa harap ni Jinwoo. Sinasabi pa rito na the system will help the player develop. Failing to comply with the system's order will result in a penalty. Meron pa rin itong nagsasabi na nakakuha daw itong si Jinwoo ng reward. Wala namang ka-idea itong binata kung ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng yan. Naalala pa nito na meron din ganitong notification ang lumabas nung nag-iisa na lamang siya sa gitna ng altar. Nagtataka naman itong ating bida kung ano ba ang ibig sabihin nitong kanyang daily quest kaya't sinubukan niya itong buksan sa pamamagitan ng pagsasabi ng open. At makikita nga natin dito sa kanyang quest info na may mga nakalagay kung ano yung kanyang goal. Meron ditong nakalagay na 100 push-up, 100 sit-ups at 100 squats. At meron pa itong nakalagay na 10-kilometer run. May nakalagay ring babala sa ilalim nito. If the daily quest remains incomplete, penalties will be given accordingly. Natawa na nga lang itong si Jinwoo at sinabing biro lamang ba ang lahat ng ito? Nasa ospital na nga ako at wala akong lakas para gawin ang lahat ng bagay na yan. Pag-iisipan ko na lamang ang mga bagay na yan pagkatapos kong matulog. At sa pagtulog nga nitong si Jinwoo ay unti-unting lumipas ang oras hanggang sa maglabas na naman ng panibagong notification itong system. Sinabi nga nito na hindi nagawang kompletahin ni Jinwoo yung kanyang daily quest kung kaya dadalhin siya sa isang penalty zone na merong nakatakdang oras. Naalimpungatan pa nga itong ating bida at nagulat na lamang siya nang makaramdam ito ng isang malakas na lindol. Daring pagtataka pa nga nitong si Jinwoo nang bigla na lamang magbago ang kanyang kapaligiran at mapunta sa gitna ng isang desyerto. Iniisip pa nga ng ating bida na panaginip lamang ang lahat nang bigla na lamang may lumabas sa kanyang likuran. Isa pala itong poison-tooth giant desert centipede. Matapos nga niyan ay bigla na namang nagpapap itong notification at sinasabing ito ay isang survival quest. At kailangan lamang niyang manatiling buhay sa loob ng 4 na oras. Natawa naman itong ating bida at nakapagsalita na, sabihin niyo nga sa akin ang lahat ng ito ay isang biro lang. At makalipas pa nga ang ilang oras ay makikita pa nga natin itong si Jinwoo na hingal at patuloy pa rin iniiwasan ang bawat pag-atake ng dambuhalang centipede. May nakita nga rin dito na meron na lamang 7 segundo para makompleto nitong si Jinwoo ang kanyang penalty quest.
Sasakma din na nga sana si Jinwoo nitong dambuhalang centipede nang bigla na lamang lumabas ang isang notification na nagsasabing natapos na ito ang kanyang penalty quest. Kaya naman agad-agad din na-transfer pabalik itong si Jinwoo sa loob ng ospital. Isang mensahe pa ang lumabas at sinasabi rito, ang ating bida ay nakatanggap na isang reward matapos nitong tapusin ang kanyang penalty quest. Tatanggapin daw ba niya ang pabuyang nakalaan para sa kanya? Ngunit bago pa nga magawang makapagsalita nitong si Jinwoo ay nawala na ito ng malay dahil nga sa sobrang pagod. Sakto naman ang pagdating at pagpasok nitong isang nurse at nagulat nang makita niyang nakandusay sa saig itong ating bida na may bakas pa nga ng mga buhangin sa kanyang paligid. Agad din naman itong humingin tulong sa kanyang mga kasama. Lumipas pa nga ang ilang araw ay makikita na nga natin na pinagkwekwentuhan na nitong mga marites na nurse itong ating bida. Nagtataka pa ang mga ito kung bakit araw-araw na lamang ay nag-ehersisyo itong si Jinwoo at lagi na lamang tumatakbo. 4 na araw na simula na magkamalay itong si Jinwoo at ilang bagay na nga ang kanyang natuklasan. Una na dyan ay ang screen na nasa kanyang harapan ay hindi isang ilusyon lamang. Malinaw niya itong nakikita ngunit ito'y hindi nakikita ng ibang tao. At sa oras na matapos nito ang kanyang daily quest ay manatatanggap itong mga pabuya katulad na lamang ng status recovery. Gagawa nitong pagalingin at tanggalin ang pagod ng iyong katawan sa isang iglap lamang. Makakatanggap rin siya ng mga ability points para pataasin ang kanyang mga stats o di kaya naman ay random loot box. Ang mga points na yan ay maaari niyang ilagay sa kahit anong abilities ng kanyang karakter. Habang nagtatagal na ay nagle-level up din ang ating bida na para bang isang game sa isang computer. Ang mga bagay ngang yan ay medyo kakaiba at wala ngang ka-idea itong ating bida kung paano ba ito nangyari sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas ay nagpaalam muna itong si Jinwoo sa nurse para lamang lumabas saglit. Nagtungo nga ito sa Hapjeong Station para alamin ang isang bagay. Araw-araw kasi itong nakakakuha ng loot box tuwing gagawin ng kanyang daily quest. At karaniwang laman ng loot box na yan ay mga band-aid, pens. Ngunit ngayon ay medyo kakaiba ang kanyang nakuha. Isa itong dungeon key na matatagpuan ang entrance sa Hapjeong Station. Nagtataka pa nga itong si Jinwoo at nagtatanong sa sarili kung nakikita daw ba niya ang mga ganitong bagay dahil nagkaroon siya ng second awakening. O parte lamang ba ito ng isang proseso? Kung tama pa raw ang kanyang hinala ay maaaring sapat na ang kanyang lakas para gawin ang dungeon na ito. Ang pinakamahinang hunter na nagkaroon ng second awakening. At sa oras na sabihin niya ito sa ibang tao ay hahamakin lang siya ng mga ito. Sinabi pa ni Jinwoo na magaling siya sa pagtakbo. At sa oras na maging mapamanib ang lahat ay wala na siyang ibang gagawin kundi tumakas na lamang. Sinubukan na ang gamitin ni Jinwoo itong susi para buksan ang dungeon. At makikita na nga natin na nagliwanag itong daan patungo sa loob ng Hapjeong Station. Agad namang pumasok ang ating bida at isang mensahe na naman nga ang nag-pop out. Sinasabi nga nito na nakapasok na sa loob ng dungeon itong si Jinwoo, ngunit aking gulat niya nang unti-unti namang nagsara ang entrance nito. At mas lalo itong nagulat na matuklasan na kayang maglapas-pasok ng ibang tao sa entrance ng dungeon. Kaya naman naisip nito na marahil siya ay nasa ibang dimensyon. Ito raw ay hindi isang regular na dungeon, para itong isang red gate. At hindi pa siya nakakakita ng ganitong gate sa buong buhay niya. Napakamot na lamang ito sa ulo at tinanong ang sarili kung ano ba ang kanyang gagawin. Plano pa naman sana nitong tumakas na lamang kung magkakagulo ang lahat. Ngunit ang kanyang magiging daang palabas ay sarado na. Isang notification na naman ang lumabas at sinasabi ritong, si Jinwoo ay makakalabas lamang sa dungeon kung matatalo nito ang boss o gagamit ng isang teleportation stone. Kaya naman mababakas natin sa mukha nitong ating bida ang takot habang sinasabi ang mga katagang, kailan lamang ay hirap na hirap akong labanan ng isang irang na magic beast. At ngayon ay sasabihin niyo sa akin na kailangan kong tapusin ng isang buong dungeon na nag-iisa lamang. Mas lalo pa nga itong kinabahan nang maramdaman ng isang nakakakilabot na hangin na nagmumula sa loob ng dungeon. At muling tinanong ang kanyang sarili kung seryoso bang kailangan niyang gawin ito na nag-iisa lamang. At dyan nga po nagtatapos ang Chapter 11 at Chapter 12 ng manhwa series na Solo Leveling. Kaya't mag-follow, like and subscribe na kayo sa ating channel para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento para sa inyong request o di kaya may nais kayong idagdag o itama sa bawat detalye ng ating kwento.